It's like reminiscing the past. Pero syempre, siya ang sentro ng usapan. Iyong pinagalitan siya ng guro nila dahil nahuli siyang nagbabasa ng romance book kahit nagkaklase ang guro nila. Pinaipit lang niya sa libro niya ngunit nahuli pa rin siya. Ayun, squat lang naman ang punishment niya. Nagtatawanan sila ng maalala yun. So, saan ka dito sa syudad nagtatrabaho, Margaret? At anong trabaho mo? Curious na tanong ni Bea sa kanya. Sa Montemayor Steel Company ako nagtatrabaho. Sagot naman agad niya. Napaghandaan na niya ang sagot niya. Dahil iyon din ang sinabi niya sa nanay niya. Wow, seryoso? Anong trabaho mo ron? Utility? No offense meant ha? Kasi di ba hindi ka nakapagtapos ng pag-aaral? Si Rose naman nagtanong na hindi makapaniwala. Nagtatawanan pa ang lahat, akala nila nakakatawa ang biro nito. Sekretarya ako ng CEO ng kumpanya. Proud niyang sagot at nakangiti pa. Bahala ito kung hindi maniniwala. The Bachelor Rafael Montemayor? Ikaw, ang galing mo magbiro. Imposible namang kukuha ang isang CEO ng malaking kumpanya ng undergraduate. No offense again, hindi lang ako makapaniwala. Wika ni Bea na nakingiti pa sa kanya. Oo nga naman. At diba dapat kung sekretarya ka ng isang malaking kumpanya ay dapat bongga din ang pananamit mo? Segunda naman ni Andy na tiningnan pa ang kanyang mumurahing damit na suot. Oo nga naman. Sino ba naman na maniniwala sa pinagsasabi niya? Tumawa na lang si Margaret. Joke lang? Pinibiro ko lang kayo. Utility lang talagang trabaho ko ron. Aniyang hindi maitago ang ngiti. Ikaw talaga? Oo. Pagbiro ka pa rin. Kain na nga tayo. Andito na in-order natin. Don't worry, Margaret. It's our treat. Sabi pa nito na halos ipamukha talaga sa kanya na isa lang siyang mahirap at hindi kayang bayaran ang mga pagkaing in-order nila. Itong si Dennis, alam mo bang manager na to sa SM Mall? At ito namang si Andy ay kakapromote lang sa trabaho. Naging supervisor na rin sa papasukang kumpanya. Sabi ni Rose habang kumakain sila. Gusto talagang ipaalam kung gaano na sila ka-successful sa buhay. Ang mga lalaki ay tahimik lang naman. Babae lang talaga ang mga nagmamagaling. Uy, si Margaret ay businesswoman na ito dahil sa online selling. Nag-online selling ka pa rin mo, Margaret? Piro naman ni Bea at nagtatawanan lang ang lahat. Magsasalita sana siya, ngunit biglang tumunog ang cellphone niya. Mr. I'm calling. Lagot na. Ani sa sarili. May usapan nga pala sila ng binata. Nakalimutan niya kanina. Nangingimi siyang sagutin ang tawag, ngunit baka mas lalo itong magalit sa kanya. Hello? Where are you? May diin ang tanong nito na alam niyang isang maling sagot niya ay sisigawan siya nito. I'm sorry, nasa Jade Resto Bar ako. Nakalimutan kong... Naputol ang sasabihin niya dahil pinatayan na siya nito ng tawag. Sino yun? Boyfriend mo? Tanong ni Bea sa kanya. Nakatingin naman ang lahat sa kanya, naghihintay ng sagot niya. Hindi, boss ko. Tanggi niya. Para namang nabunutan ng tinik ang mukha ni Menard. Nagmamadaling umuwi si Rafael para lang makaabot sa sinabi niyang oras na sabay silang maghahaponan ni Margaret only to found out na wala na ito sa kondo. Ni hindi ito nagpaalam sa kanya na aalis. Ang nakakagalit pa ay sa resto bar pala ito pumunta. Anong ginagawa nito sa resto bar at sinong mga kasama nito? Lalaki? Sa isiping yon ay parang gusto niyang puntahan ito at galad ka rin pa uwi. Pero ano nga bang pakialam niya kung nagbo-bar hopping ito kasama ang mga lalaki? Well, may pakailam siya dahil malaki ang ginastos niya rito para maging surrogate mother ng anak niya. Tapos hindi ito susunod sa mga dapat itong gawin? Nilingon niya ang mga pagkaing dala niya. Tumaan siya kanina sa restaurant para sa hapunan sana nila. Bakit nga ba nagpaabala pa siyang samahan nitong kumain? Mukhang wala naman itong pakialam kung makasabay siya sa pagkain o hindi. Tumayo si Rafael at pumunta sa unit niya. Nagbukas agad siya ng refrigerator at kumuha ng isang bote ng Budweiser at tinungga ito. Tinabing niya rin ang kortina at tumingin sa labas habang tinutungga ang alak. Kainis. Bakit ba hindi siya mapakali sa kakaisip na may ibang kasamang lalaki si Margaret sa resto bar? O kung wala man, anong ginagawa nito doon? Naglalasing? Baka makatagpo iyon doon ng lalaking lasing o lalaking bastos. Pero ano namang pakialam niya? Kainis. Wika niya saka mabilis na tinungga ang alak at nilagay sa bote sa mesa at lumabas ng unit. Halos paliparin na niya ang sasakyan papunta sa Jade Resto Bar. Alas 7 na. Medyo konti pa ang mga tao pag ganitong oras.
pumupunta siya minsan dito dahil kilala niya ang may-ari ng resto bar na ito. Pagpasok pa lang niya ay hinanap niya agad si Margaret. Ngunit hindi niya ito nakita kaya pasimple siyang umupo sa isang mesa sa isang sulok. Lumapit ang waiter at nag-order siya ng isang beer. Inikot niya ang kanyang paningin ngunit wala talaga si Margaret. Kinuha niya ang cellphone at akmang tatawagan ito nang maispatan niya itong kalalabas lang mula sa restroom. Hindi siya napansin nito dahil nakatuon ang paningin nito sa grupo ng kababaihan at kalalakihan sa isang mesa malapit sa resto bar. May couch doon at mahabang mesa. Halatang katatapos lang kumain ng mga ito dahil maraming plato sa ibabaw ng mesa na nililinis ng waiter at iniwan ng iba pang pagkain. Maya-maya ay may lumapit na waiter na may dalang bucket ng beer. Tumabi si Margaret sa isang lalaking namumukaan niya. Ito yung nakita niyang kausap nito sa McDonald's. Halos hindi na maipinta ang mukha niya sa hindi maipaliwanag na nararamdaman ng mga oras na yon. Gusto niyang hilahin ito palayo sa lalaking yun. Naninibog ho siya. Oo at aaminin niya. Sa tanang buhay niya ay never siyang nakaramdam ng ganito. Iyan bang pakiramdam na kahit anong gawin niya ay wala pa ring pakialam sa kanya ang babae. Trabaho at pera lang ang importante para dito kaya napilitan nitong pakisamahan siya sa ngalan ng trabaho, not because he is attractive or she likes him. How he wished this time that Margaret is like the other women na nagkandara pa na mapansin niya. Kaya nga nagustuhan mo siya, diba? Dahil hindi siya tulad ng ibang mga babae na nagkakandara pa sa'yo? Sagot naman ang isang bahagi ng isip niya. Margaret is plain and simple. Walang kolorete sa mukha. Walang accessories sa katawan, yet she's the most attractive woman inside the resto bar. At alam niyang hindi aware ang babaeng yun sa katangian nitong yun. Inikot ni Rafael ang mga mata at nakita niya ang mga kalalakihang pasimpleng pinagmasdan si Margaret. Kung hindi pa siguro dahil may katabing lalaki si Margaret ay baka matagal na yung nilapitan ng mga lalaki. Nakita niyang tumanggi itong uminom ng alak kahit pa pinilit siya ng mga kasama nito. Mukhang may sinabi ang isang babae na sinigundahan naman ng iba kaya napilitang tanggapin ni Margaret ang bote ng beer. Mas lalong naningkit ang kanyang mata nang pilitin itong inumin na ang alak habang isang kamay ng lalaki ay inakbay sa balikat ni Margaret. Parang gusto niyang mangbalin ang kamay ng mga oras na yon. Mabilis siyang tumayo at inilang hakbang ang layo ng mesa ni na Margaret. Akmang iinom na ito nang pigilan niya ang bote. Nanlaki ang mga mata ni Margaret nang makita siya. Shocked is the right term. Pati kasama niya nagulat din nang biglang pagsulpot niya. Kinuha niya ang bote at ininom yun na lalong ikinagulat ng mga ito. Pagkatapos ay inilapag sa mesa ang nangangalahati ng laman. Hey everyone, I guess mauna nang umuwi ang kaibigan niyo. Paalam niya sa mga ito at hindi pa rin nakapagsalita lalo na ang mga babae na halos napamangana lamang. Rafael Montemayor? Napadako ang tingin niya sa babaeng nagsalita na kasama sa mesa. Yes, maikling sagot niya at ngumiti. Halos hindi naman ito makapaniwala at parang gustong tumili ngunit pinigilan. Kinuha niya ang kanang kamay ni Margaret at hinila ito patayo. Naiinis kasi siya sa lalaking hindi man lang tinanggal ang kamay nito sa balikat ng dalaga. Baka mabali pa niya ito kung hindi siya makapagtimpi. Never pa siya nakipag-away ng dahil sa nagselos siya. Ngunit bakit pagdating kay Margaret ay ang iksi ng pasensya niya? Parang gusto niyang manapak agad. Nainis din siya kay Margaret dahil parang nagustuhan pa nito ang pagkakaakbay ng lalaki dahil pinabayaan lang nitong akbayan siya. Teka, ano ba? Ano bang problema mo? Bakit kailangan mo pa akong puntahan dito? Iwinaksi ni Margaret ang kamay niya. Pumalag naman ang katabintong lalaki. Pare, pilitin kong ayaw. Sabi naman ng lalaking katabi nito. Naganda na rin ang iba pang lalaki. Siguradong bugbog siya kung pipilitin niyang sumama si Margaret sa kanya. Pare, she's coming with me whether she like it or not. Hindi siya nagpatinig dito. Guys, tama na. Uuwi na ako. Pasensya na. Mauna na ako sa inyo. Paalam ni Margaret at kinuha ang bag at sinukbit sa balikat. Nang akmang aalis na, ay hinawakan ni Maynard ang kamay ni Margaret. Sigurado kung okay ka lang? Sino ba tong lalaking to? Tanong nito sa dalaga. Remove your hands on her arm. May himig na pagbabanta naman ni Rafael. Tinanggal naman ni Maynard ngunit akmang susugurin siya ng suntok, buti na agapan iyon ni Margaret. Sino ba tong mayabang na to? Sino ka ba? Galit ang tanong ni Maynard. You better choose not to know me. Sagot niya kay Maynard.
Well, ano nga ba ang isasagot niya rito aside sa kung sino siya at anong kaya niyang gawin sa mga ito? Aside from that, wala nang dahilan maliban sa magkatrabaho lang sila ni Margaret ay iyon lang talaga ang meron sila. Magkatrabaho para buuin ang batang gusto niya. Mahigpit ang pagkakahawak niya sa kamay ni Margaret at hinila na ito palayo. Sorry, hingi ng paumanin nito sa mga kasama at tuluyan na nagpahila sa kanya. Pagdating sa sasakyan ay agad itong binuksan at pinapasok si Margaret sa loob na halos hindi maipinta ang muka. Alam niyang galit ito sa ginawa niya ngunit mas galit siya. Mabilis siyang sumakay at pinatakbo ng mabilis ang sasakyan. May pag-ibig na bang nadarama si Rafael para kay Margaret? At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.